Guys, welcome. So, update naman tayo sa mga taong may galit sa'yo. Okay, galit sa'yo, ganyan. So, bakit hindi ka matanggal sa isip ng taong may galit sa'yo? So, yun yung tanong natin, ano? So, be open-minded po, hindi halos lahat makaresonate. Thank you nga po pala sa mga nagsusubscribe, sa mga bumabalik. Maraming salamat. So, bakit hindi ka matanggal? Hindi matanggal yung isip nila sa'yo kahit galit sila sa'yo. Okay? So, tingnan natin, ano? Bakit hindi ka matanggal sa isip ng taong ito kahit galit na galit siya sa'yo? Ayan. Anong dahilan? Bakit magagalit to sa'yo? Tingnan natin bakit ba itong galit sa'yo. So, be open-minded po, hindi halos lahat makaresonate. So, ito agad ang lumabas, bakit siya galit sa'yo. Alam na this. So, meron ako nakikitang Virgo, Taurus, Capricorn. Meron ditong Scorpio, Cancer, and Pisces. So, akyat ko lang ng konti para may espasyo. Ayan. Meron ding Aries, Leo, Sagittarius, Scorpio, Cancer, and Pisces, Gemini, Aquarius, and Libra. So, halos lahat, meron Taurus. Then, ayan. Okay. Betrayal dito nangyari. Start na tayo. So, nakikitaan ko dito. Yung iba sa inyo, nauugnay ito sa'yo, ha? Pwedeng past connection, past relationship, past na tao sa buhay mo. Ganyan. Kasi nakikitaan ko dito sa Ten of Pentacles reverse. Meron kasing nasira. Yung bang tipong hindi natuloy yung future na iniisip niya na sana magkasama kayo. Ganun. Kahit galit siya, nandun pa rin yung pakaramdam na sayang. Okay? May panghihinayang siya. So, lumalabas, merong unfinished story sa inyong dalawa. Kaya hirap siyang makawala dito mentally. Kasi andun yung panghihinayang. Pero dito, malakas yung emotional connection ninyo dito, Kasi ito yung card na nagsasabing, genuine naman yung bond. Ikaw, totoo ka sa kanya, totoo din naman siya. Kahit pilit niyang iwasan o itanggi, ramdam niya pa rin yung connection nyo rito, okay? So, nakikitaan ko dito, itong taong ito, na-stuck siya rito. Yung kaisip tungkol sa'yo. Gusto niya kasi mag-moving forward. Pero, paulit-ulit ba siyang bumabalik sa parehong emosyon, parehong memories? May resistance siyang bitawan ka totally. Ito lang yung nakikita ko. Pero dito, nakikitaan ko dito, mabilis, yung bang bilis kang bumalik sa isip ng taong ito dito sa 8 of Wands. Pwedeng meron siyang biglang triggers dito. Like, pwedeng yung kanta, yung lugar, or pwede yung mga message, memories ninyo. Okay? Hindi ka kasi nawawala kasi active ka. Okay? Active pa rin yung energy mo, lalo-lalo na sa isip ng tao na to. At maging sa emotion niya. Okay? For example, merong tunog bigla na nagpapaalala sa'yo. Yun. Natitrigger siya. Napapaisip, nagbabalik tanaw yung memories. Ganyan. So, kung ano man yung inyong, love song, yan. Yung inyong kanta sa isa't isa, okay? So, nakikitaan ko rin dito sa Page of Swords reverse. Yung iba binabantayan ka nito indirectly. Talagang, siya, nakamatsyag pa rin sa'yo. Wala kang idea, pwedeng Facebook, social media. Kahit galit siya, gusto pa rin niyang malaman kung ano ba yung nangyayari sa buhay mo. Pero, hindi niya inaamin openly, okay? Ayan, pasensya na sa ingay ng aso.
So, nakikitaan ko dito guilty. Guilty siya sa Seven of Swords reverse. So, nakikitaan ko dito guilty 'to, eh. Alam mo kung bakit siya guilty dito sa Seven of Swords? Kung tatanungin mo 'no? Kasi alam ng tao na 'to na meron siyang mga bagay dito na sinayang niya, okey? Alam niya yung bang hindi niya ba hindi niya tinama, gano'n. So, kaya hindi siya mapalagay kasi minsan yung galit kasi ng tao na 'to, meron ding halong konsensya at regret. Para bang ano siya, meron 'tong mga ginawang mali sa'yo. Ito lang yung nakikita ko sa Seven of Swords. Kumbaga, ang isa pa rin dito 'no, meron siyang mga ginawa na pagdating sa'yo, mali yun, okey? Parang gano'n. Para bang nagi-guilty talaga 'to. Pero dito 'no, malaki kasi yung impact mo sa ego, okey? Sa ego niya. Tingin niya kasi sa'yo someone ka na strong. Para bang ikaw ano ka, yung bang tipo na confident ka, eh. Matigas, ganyan. Hindi ka madaling mapaamo, gano'n. Someone na strong ka, eh. Mahirap palitan. Hindi ka din madaling kalimutan. Yung taong nagpasindi ng passion dito or admiration sa kanya, puwedeng iba din yung ano mo, dating mo, okey? Iba yung passion na hatid mo sa kanya, okey? Gano'n. Para bang meron kang pinaramdam dito na hindi niya makuha yung saya sa iba, gano'n. Iba yung dating mo, eh, iba ka. Pero dito 'no, unti-unti naman niyang sinusubukang i-release 'to. Yung stress, yung overthinking tungkol sa'yo dito, pero hindi 'to fully healed. So dito 'no, kumbaga siya dito hindi pa 'to fully healed, ito lang nakikita ko. Para bang gusto na niyang matahimik ang isip niya pero bumabalik ka pa rin. Gusto niya na makalaya sa iyo, okey? Pero hindi ka talaga mawala sa isip ng taong ito. So, ikaw yung nagiging I mean ano, yung bang tipo sa Ten of Cups. Ikaw kasi yung ano, kumbaga sa pagpipilian ano, sa choices niya, ikaw yung pinaka nangunguna, okey? Kung marami siyang choices, ikaw yung nangunguna. Ikaw yung nakikita niyang may potential happiness dito. Dun yan mararamdaman yung emotional fulfillment sa'yo. Kahit galito ano, galit siya sa'yo, eh. May parte sa kanya na alam na yung bang may parte sa taong ito na alam na naging masaya siya sa'yo, okey? Alam niya na, um, sa'yo lang siya magiging masaya, gano'n. Kahit galit siya. Kahit galit siya, mawawala naman yung galit nito, eh, kapag ikaw yung kasama nito, eh, kasi kaya nagagalit 'to kasi hindi ka niya makasama. Kasi itong tao na 'to sa Eight of Swords reverse ano, dun siya nagising. Dun siya nagising sa katotohanang meron pala siyang nararamdaman sa'yo. Dati kasi ano siya, eh, parang denial. Dini-deny niya, wala 'to, wala siya. Wala 'yan, gano'n. Pero ngayon ano, mas aware siya na hindi pala simple yung galit lang ang nararamdaman niya rito, okey? Puwedeng galit siya sa sarili niya, okey? So, nakikitaan ko dito may lalim kasi yung nangyari sa inyo. Para bang ano, may lesson, merong spiritual connection sa inyo. Puwedeng tingin niya sa'yo hindi basta ka dumaan lang sa buhay niya. May dahilan kung bakit na-encounter ka niya, gano'n. Ikaw yung taong, nagpabago ng pananaw niya pagdating sa relasyon or commitment, ganyan.
Malakas kasi yung nostalgia niya dito sa Six of Cups. Yung bang tipong lagi ka niyang naaalala dito, yung masasayang, memories ninyo, masasayang pinagsaluhan ninyo, yung masasaya, okay. Ito yung card na tipong hindi niya makakalimutan sa nakaraan. At ikaw yung nakaraan na hindi niya talaga malimot-limot. Iba yung ano mo, epekto mo sa taong ito. Kasi dito sa The Fool ano, may part sa kanya ba na gusto ka pa rin niya, okay. Yung bang gusto niya pa rin ng bagong simula sa inyo, yung tipo na reset, okay, start ulit. Kahit galit siya, hindi siya ano, hindi totally sarado yung energy niya tungkol sa'yo, okay. Yung galit niya, para bang galit niya kasi mahal ka niya, alam mo yun? So, nakikitaan ko dito 'no, pinipilit naman niyang, kontrolin yung kanyang emosyon. Ayaw niyang magpakita na apektado pa rin siya, okay. Pero yung pagpipigil niya kasi dito, lalo lang nagpapalakas ng tension sa loob niya. Ikaw, hindi ka naman apektado, eh, more ano siya, more itong taong ito yung apektado kasi siya yung galit, eh. Puwedeng ikaw wala ka na ng bahala ka diyan o wala kang pake, okey magalit ka kung saan mo gusto magalit, yung mga gano'n parang ikaw gano'n. Bahala ka kung magalit ka, ganyan. So, nakikitaan ko lang din dito 'no, meron kasing inner conflict dito sa, The Lovers Reverse ano, kumbaga, excuse me. Kumbaga dito 'no, meron siyang mga katanungan dito or puwede ring ikaw or puwede ring sometimes itong tao na 'to 'no, yung bang tipo na napapaisip din 'to na ano ka, yung galit siya 'no, pero naiisip din niya, galit galit ka din ba sa kanya, gano'n. Kahit galit siya, naiisip din niya dito, galit ka din ba sa kanya or mahal mahal mo pa ba siya, mga gano'n. Kumbaga napapaisip din 'tong tao na 'to, ano kaya, nasasaktan din kaya 'to sa akin? Halo-halo kasi yung emotion niya dito sa The Lovers Reverse. Hindi alin yung isip at puso niya rito 'no, kaya hindi siya matahimik. Para bang kailangan niya lang palayain yung sarili niya. Kasi yung galit yan yung ano, eh, kapag kasi galit, yan yung mga taong hirap makalimot kasi galit, eh. Kaysa yung halimbawa galit nga pero palayain na lang yung sarili, papatawad. 'Pag nagpapatawad, dun ka makakalaya, ganyan. Siya dito galit, eh, kaya hindi niya maintindihan yung kanyang sarili. Kasi meron siyang pride, kaya yun yung nangunguna dito yung pride niya, yung sakit na nararamdaman niya, kahit may feelings pa 'no, ayaw niyang magmukhang talo or mas vulnerable, ayaw niya ng gano'n. Kaya minsan, kahit galit siya, lumalabas pa rin dito yung ano, yung sama ng loob ano, or instead na lumabas yung katapatan, galit ang namumukadkad, okey? So, nakikitaan ko lang dito 'no, hindi ka maalis sa isip ng tao na 'to kasi hindi pa kasi tapos yung emotion niya sa'yo, yung emotion sa connection na 'to para sa'yo, okey? Yung galit niya kasi hindi kabaliktaran ng feelings ano, kumbaga parang halo ito ng pride, regret, attachment at mga unfinished emotion. Mas malakas kasi dito yung pag-iisip niya sa'yo dahil alam mo yun, pinipigilan niya kasi yung nararamdaman niya sa lahat ng aspeto. Yun, pero kung ari ano, pakakawalan niya yung galit niya 'no, puwedeng galit siya kasi hindi ka niya makamit, hindi ka niya makuha, hindi hindi ka niya makontrol. Isa din yun sa pinagmumulan ng galit. Kasi kapag galit siya, dun nabubuo lahat, eh, yung pag-iisip ng mga kung ano-ano, kahit wala ka namang ginagawa, ayan. Dapat pakawalan ng tao na 'to yung galit niya, ayan. Imbes na nag-iisip-isip siya dito, 'di
dapat kumilos na siya kaysa magalit. Ayun, kung sino man na ring galit na ayan. Mahirap mabuhay sa galit. Ayan. Ayun, hanggang dito na lamang po. Thank you for watching. Love and peace.